Magandang oras mga ka-TH. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga signs and symbols of bombs in treasure hunting. Ito yung mga tinatawag natin na booby traps. In treasure hunting na marami na ang nabiktima, marami na ang pumanaw ng mga treasure hunter dahil sa mga ito. At ang mga ito na mga booby traps ay nilalagay ito sa medyo malalaking deposito. Okay? Medium to big deposit ay merong mga booby traps na katulad nitong nasa video. Ito yung kapanahonan ni FM 1980s ito. Sundalo yung nandiyan, no? Yan yata yung Soldiers of Fortune na batalyon na itinalaga para maghanap at maghukay ng mga treasures na nasa mapa. Dito nakita natin pinuputol ng sundalo na treasure hunter ang wire na kulay pula. Ito yung pinaka magandang video ng treasure recovery sa lahat ng video na na-upload sa YouTube. Ito lang yung malapit sa katotohanan at very realistic video na parang walang script. Mga gold bars na nandyan ay tumitimbang yan ng 15 to 20 kilograms bawat isa. Estimated lang yan. So ayan, kung nakita nyo, army cut yung buhok. So ito nga yung Soldiers of Fortune. Itong nasa litrato, ito naman yung replika na Buddha. Ang mga klaseng bomba na nilalagay sa mga deposito, karamihan diyan ay yung aerial bomb, yung galing sa eroplano. Kasi kapag nahulog yung eroplano ay may nahulog yung bomba sa eroplano, kapag ibinagsak, sasabog yun dahil merong pin ang dulo ng bomba. Katulad nito, ito yung binabagsak galing sa eroplano. Kaya yan din ang nilalagay sa mga bomba, sa mga treasures, para kapag tamaan ng mga bara, tamaan ng mga, sabihin natin, ng mga piko ng mga kagamitan, kapag matamaan ng malakas ay sasabog. Karamihan yan ay nilagay din nila sa kasama ng masa ng concrete box, nasa loob ng concrete box. At kapag binabasag na natin yung concrete box ay pwedeng sasabog yan. Nilalagay din yan sa mga entrada ng mga entrance ng mga bunker. At kapag binasag natin ang bunker ay dapat itong maingat. Kapag binibiyak natin ng mga konkreto, dahan-dahan lang, kasi kapag big deposit yan ay merong nilalagay sila diyan ng mga sinasama sa pagmasa ng simento, yung mga aerial bomb. Kahit landmine yung naaapakan ay meron din yan. Ito yung nakita ko doon sa isla ng Dinagat. Ito yung torpedo ito. Ibig sabihin marami talagang bomba nagkalat sa Pilipinas. Dahil ito sa isla ng Dinagat ito ay napakalaking bomba, torpedo yan galing sa barko. So ang dulo niyan ay may pulbura yan. So pwedeng gagamitin yan, ilalagay yan sa entrance ng bunker or tunnel, at kapag natamaan yung dulo, yung merong pin, merong parang ignition firing pin, ay pwedeng sasabog siya. Okay, so ayan, totoong encounter ko yan sa mga torpedo na nakuha sa treasure hunting. Ito naman, itong drawing na to, ito example ng sign of explosive
Kapag nakita nyo ito yung kinakatakutan na sunflower. Para siyang sunflower, siya ay bomba. Pero kapag merong 16 petals, kapag 16, hindi yan bomba. Yan ay emperor treasures. Kaya yan lang, bilangin lang ang mga petals. Kapag 16, hindi siya bomba. Siya ay silyo ng emperor. Kaya ingat tayo sa mga ganyan. Kapag makakita tayo, bilangin nyo ang petals. Itong nakita nyo, ang 4 ay puti lang na petals at ang 4 sa likod ay itim. So kapag ganyan, na malalim yung pagkaukit ng sa likod, mababaw yung nauna na 4. So ibig sabihin yan ay dalawang magkasunod na bomba. Dalawa. Bali itong puti, ito yung sa ibabaw, at sa loob ay mayroon pang isa. So dubling bomba yan. Dubling explosive ang meron. Okay, patuloy tayo sa ito naman. Minsan itong asterisk, minsan ang kahulugan niyan ay big deposit or big volume. Kaya maguguluhan tayo dito. Pero ginagamit din ito na sign for bomb. Bomba din ito. Kaya dito tayo mag-alanganin sa ito yung pinaka-dangerous na sign. Kasi hindi lang ito pertaining to bomb, kundi pertaining din to big deposit. Ang asterisk ay big deposit yan. Pero kapag ganito na itsura, na parang mahahaba yung kanyang sun rays, ito ay bomba. Pero kapag maiiksi, na parang asterisk, yan ay volume of treasures. Kaya magulo siya. Mahirap pa anuhin eh. Hindi natin sure kung asterisk ba talaga o bomba. Ito naman ang pinakasimpleng disenyo ng bomba. Ito'y kinuha nila kapag tiningnan natin ang puwit ng aerial bomb sa eroplano. Ang puwitan ay ganito ang itsura. Mayroong cross at saka bilog. Kaya yan ang ginamit din nila sa pagmarka ng bomba. Ito ay variation. Ito yung katulad ng nauna, pero meron siyang mga dinagdag na disenyo. Pero bomba pa rin siya. Ayan, no? Kaya kapag makikita tayo nito, may circle, may cross, ay tingnan natin muli ang ating daladalang mga treasure codes, sign and symbols. Ito ay booby trap pa rin ito, bomba pa rin ito. Ito, magulo rin to. Kasi pwede siyang spokes. Kung spokes, yan ay treasure. At kapag star, yan din ay, ang star din ay magulo. Kasi ang star ay ginagamit sa Yamashita treasure sign. Ang star ay pertaining to Yamashita treasures. Pero kapag may katabi na siya na parang araw, ay bomba na siya. Pero itong parang araw, treasure sign kasi yan. Ngayon ang pagkakaiba ng bomba at saka spokes or sun, ay ang bomba ay hindi nakadikit yung sun rays sa bilog. Itong bilog, hindi nakadikit yung mga sun ray or sinag. Sa spoke sign, yung sa treasure na araw na symbol, ay nakadikit yung mga sun rays sa bilog. So yan lang ang pagkakaiba ng dalawa. Ay baka hindi nyo kain kasi akala nyo bomba. Yun pala ay spoke sign, which means treasure in the east. Pinakamadali nga hanapin yung spokes eh. Kasi bibilangin mo lang ang sun rays, yun na yung number of
meters or number of hakbang. Halimbawa, 5 spoke, 5 hakbang papuntang east. Napaka-simple na yan na treasure symbol ang spoke. Pero dito ay magkamali tayo dito kasi akala natin spoke. Ito pala ay bomba. Pero ang pagkakaiba, hindi nakadikit ang sunray sa bilog. So yan ay bomba. So yan lang ang pagkakaiba ng bomba at spoke symbol. Ito naman, para siyang bulaklak. Hindi ang bulaklak. Yan ang sumabog na bomba. So kung napansin nyo, sumabog siya pa itaas. So yan ang ilustrasyon nila ng bomba. So ginagamit din yan kapag makakita kayo niyan, bomba. Ito naman, ito yung wire. So wire. So ano bang ginagawa ng wire? So meaning merong bomba, merong booby trap, merong wire. Ito naman ay simbolo ng switch. So bomba pa rin ito kapag nakita nyo yan. Ito yung mga kanji sign ng mga bomba. So yan. Ayan pa. So picturean nyo na lang ito. Dapat kasi may kodigo. Ang kodigo ay ilagay nyo na lang sa cellphone nyo. Kami noon, noong kapanahonan, wala pa kasing Android phone noon, ay meron kaming mga librito, maliliit na libro, maliliit na Xerox na nakalagay namin sa, pinabalot namin ng cellophane, waterproof, tapos nilalagay pa sa Tupperware. Nandun lahat yung mga signs and symbols, mga librito. Okay, ito magkasunod-sunod na ganyan. Minsan akala natin na trail sign, magulo yan eh. Pero kapag ganito na ang itsura, yan, ginamit din yan as bomb symbol. So sa itaas merong triple V, sa baba ay triple triangle. So yan ay bomba pa rin yan. Okay, so ito ay sign pa rin ng bomba. Lahat ng nilagay natin dito ay mga sumasabog to na symbol. Ito kanji. Kanji ng explosive. Ito yung modified kanji nila ng explosive pa rin. Para siyang di ba? Treasure sign talaga siya kasi may letter C. Pero yung parang check, yung nang nag-indicate na may bomba. Itong sa gitna. Magulo rin na symbol ito kasi ang check, kahit check lang na naka-engrave sa bato, treasure under yan eh. Pero i-analyze lang natin bakit nilagyan nila ng bomba kung walang treasure. So ibig sabihin kapag may bomb sign na nakaukit sa bato, merong treasures. Katulad nito, treasure under to eh kapag may check. So kapag may check, may dot. Ito ang meaning nito, treasure under the rock. Itong si ang rock. Ang check ay under, ang dot ay item. Pero kapag magkasama itong tatlo, bomba pa rin siya. So kapag may bomba, analogy sa analysis, kapag may bomba, merong treasures. Kaya merong treasures. Kaya hukayin nyo lang, pero ingat kayo. Ingat at dahan-dahan lang ang pagtusok, pagbundol ng mga bara, baka may tamaan na metal. At kapag may metal, ingat kayo kasi pwedeng bomba siya. Kaya kailangan maingat sa treasure hunting. Kapag may semento or metal ay huwag kaagad banat ng pagpukpok nito. Suriin muna kung mayroong mga signs or symbols of explosive or bomb.
Ito yung famous na na treasure box na naiwan ng mga Hapon. Kaya nasa internet ito. Ang box na yan ay, yung mga kahulugan ng nakasulat diyan ay tools for the cars. Ito'y toolbox for the car. So ang laman niyan noon ay toolbox. I make that tools for cars ang laman niyan, pero ginagamit din niya na lalagyan ng ginto dahil sa matibay ang pagkagawa. Kaya nagiging treasure box siya. Pero yung nakalagay doon nakasulat, yun ay mga kanji ng tools for cars. Okay, so dito na lamang tayo magtapos. Huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel mga katiyats. At ako'y magpaalam na maraming salamat. God bless us all at ingat kayong lahat.